Okay, so magandang hapon po sa ating lahat. Ito na po yung sagot po sa midterm exam natin. Ano po ba yung sagot doon sa midterm exam natin? Okay? So, tingnan natin. Sagutan po natin, okay? So, ito po yon. So, yung number dito sa baba. Okay? So, dito po sa baba. Okay? So, given name, of course, lagay nyo na yung given name. Dito yung given name. Sunod is family name. Yun, lagay na. The next problem is, tingnan natin. In 1, 2, 3, 4, 5.6789, what is the place value of 7? Okay? So ano lang po yung place value ng 7? So ang place value po ng 7, yung 8 po na yan, ay yung 6, yung sa may arrow, yung 6 po ay tenths. Tenths po siya, yung may TS. THS, tenths. Sunod po sa kanya, yung 7. Yung 7 po ay hundredths. Okay? So, hundredths po yung 7. So, tingnan natin sa answer key kung ano yung answer key. Answer key, ang tamang sagot po ay hundreds. May TH. Okay? So, next. Next naman na question. Next na question. In 1, 2, 3.4, 5, 6, 7, 8, 9. What is the place value of 6? Ano naman po yung 6? Okay? So ano daw yung 6? Okay? So yung 4 is yung tenths. Tenths yung 4. Yung 4 ay tenths. Yung 5, yun yung hundredths. Hundredths. Tapos, yung 6, yun yung thousands. Thousands yung may THS. So, tignan natin kung ano yung tamang sagot. Answer key, thousands po ang sagot. Okay? So, thousands. Next. Next question. Dito naman. Next. In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0.890. What is the place value of 2? Yung place value po ng 2. So ano naman yung 2? Yung 7 is unit. Yung 6, yung sunod dyan, tingnan niyo yung arrowhead. Yung 6 is tens. Yung 5 is hundreds. Yung 4 is thousands. Yung may S lang siya, thousands. Tapos, yung 3 is 10,000s. Yung 2, yun yung 100,000s. Okay? So sabi dyan, write your answer in small letter or all capital letters. All small letter or capital letter. So yung sagot po natin ay, andyan, ayan o, yung correct answer is 100,000s. Ayun po yung answer. 100,000s. Small letter. Yun, yung may small letter naman dyan, merong capital letter. Follow lang po natin yung instruction. Next. Dito naman. How many, dito na tayo. How many, ano ba yan? Ito na lang. Click lang natin. Oh. Okay. So, how many significant figure is the given number 100.0165070? So, tignan natin. Yung 1 sa may 100 is 1. Yung 1 sa may 16 is 2. Ilan na yan? Yung mga non-zero. 6, 5, at saka 7. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 na po sila. But sabi ko nga, dapat pinanood nyo yung video na yun. So, ang sagot po dyan ay, tingnan natin sa answer key, 10 po ang sagot. 10. Bakit 10? Kasi, yung 00 na ito, in between sa number, ay significant din. Tapos yung 0 na isa na ito, in between sa 5 at 7, significant din. Yung last na 0, significant din po yan siya. Na-discuss na po natin yan. Okay? Next na question, ito naman. How many significant number ang given?
So, ano sagot? Answer key, tingnan natin. Ang sagot po ay 10. Bakit? Yung significant po dyan ay ito. Okay? Yan po yung significant. Yung tatlong zero na nauna ay hindi po yan kasama. So, kung bilangin mo yan ay 10. Dalawang 5, dalawang 6, so 4 na yon. Apat na 0 is 8, tapos dalawang 7. So, meaning that is 10. So, yun po yung sagot dyan, 10. Next. What is the number? What is the number next? So, tingnan natin yung answer key. Ano daw yung sunod na number? Sa 1, 5, 12, 22, 35. So, ang sagot po dyan ay 51. Bakit? Ano pong nangyari dyan? So, 1 plus 4. 1 plus 4 is 5. Plus 7. So, meaning plus 4 plus 7. Tapos 12. Maging 22, so 7 plus 3 is 11. So meaning 11, nag-antay ng 11. Tapos 35. Okay. So 7, so 4, 7. Tapos 12. 12 plus 10. Ayun, 12 plus 10. Tapos 22 plus 12. So, kaya naging 35. Tapos 35 plus, ano ba yan? 35 plus 16. Yun po, yung sagot is 51. Okay, so 51 po ang sagot dyan. Next. Using the inductive reasoning, what is the next number of the sequence? So, madali lang po yan. Okay? So, please write sa 2, nagbawas po ng 5. Tapos sa 7, nagbawas po ng para maging negative 3. Nagbawas po na ang 7. So, para maging negative 3 is 10. Nagbawas po ng 10. Tapos, nagdagdag uli ng 5, kaya naging 2. Bawas uli ng 10. Dagdag uli ng 5, bawas ng 10. Dagdag uli ng 5, bawas ng 10. So, bawas ng 10, dagdag uli ng 5. So, plus 5. So, dapat plus 5 yan. So, ang sagot po dapat natin dyan ay 13. Okay? So, 13 o negative 13 po ang sagot. Okay? So, next po, negative 13. Ito naman, distance velocity. So, ang sagot po ay, what is the distance? Ang correct answer po ay, ayan po, 228 feet. Kasi i-multiply lang po natin yan. Kasi time tsaka velocity, pag minultiply mo yung time tsaka velocity is magiging distance. So, meaning, ang magiging sagot mo dyan ay 12 times 24. So, 288. So, yun po yung sagot dyan. Next. Dito naman, sa rectangular. So, ang sagot po dyan ay 89.1 feet. Yun po ang sagot. Okay? So, 89.1 feet. Yun po ang sagot. Kasi golden ratio. Okay? So, sa golden ratio. Pwede naman kasi yan na pinapahanap kasi is length of the board. What is the length? So, ibig sabihin, L over W equals to 1.6. So, meaning, multiply mo lang yung 1.6. So, ibig sabihin, 55 divided by 1.62. 55 times 1.62. So, yun po, 89.1 feet. Yun po ang sagot. Ito po. Multiply lang yun. Next. Find the smallest number. O, ayan. Counter example naman ito. So, ang sagot po natin dyan ay negative 2. Ayan po, sa counter example. Yung cube is greater than or equal x. Ang sagot po ay negative 2. Ang sagot, negative 2. The next, element. Dito naman sa element.
So ang sagot po natin, yes. Since property 1 and 2 of the function satisfied by R. Na yes po ang sagot dyan. Basta yan sa may integer na yan na x plus y over 2 is yes po ang sagot niyan. Okay? Anyway, yung score nyo dun is i-recheck ko rin po yun yung score. Okay? Ito pinapakita ko lang yung sagot dyan. Okay? Next. Next naman, ito naman. Another na isa, answer key. Ang sagot po ay no. Ito naman, A is equals to set of 1, 2, B is equals to set of 2, 3, 4. A times A cross B element of R. So, ang sagot po dyan ay no, R is not a function since property to of the function that's not satisfied by R. Hindi po yan niya masatisfy. Okay? Yung iba sa inyo, perfect din. So good yun. Yung mga perfect, magagaling talaga yun. Nandito sa akin yung record. Okay? So ayos ko pa yun, i-adjust ko pa yun. Pinasubmit ko lang doon sa Google Classroom para makita ko yung result. Pero nandito na sa akin yung result. Yung listahan ng mga estudyante. Nandito na. Nandito. Ayusin ko na yun. Ayusin ko na yun ngayon mamaya. Okay? So next. Next, may mga perfect din dito kasi. Tingnan natin. Yan lang. Sana yun yung stapler. Tingnan muna natin. Meron ako dito yun kanina. Students. Sa yun meron. Okay. May mga perfect dito. Ito. May mga perfect dito. Ito. Si Angelo Tunod. 100 po siya. 100. Okay? So, ganyan po. At tataas naman po yung mga score nyo, mga 20, 50. Ayan lang, Angelo Tunod. Nandyan, si Angelo Tunod. Ayan po, Angelo Tunod is 100. Ayan o. Angelo Tunod is 100. Ayan, 100 siya. Okay, meron din ditong 100 pa. Maraming. Sabala, Mark Jomar Sabala, 100 din siya. Okay, may mga 85 dito. Rachel Rose Villanueva, yun yung mga 100. 100 din yan. Next. Okay, tatlo na yung 100. At least, ito, pang-apat. Rayan Delfin. Si Rayan Delfin po, 100 din po siya. Okay? So, ibig sabihin, magagaling kayo. Naiintindihan niya. At so, konti lang po yung pasado rito ay 40 naman yung passing. So, maraming pumasa. Okay? Halos lahat ay pumasa. Base sa record sa Google, ay nasa 85% yung pasado. So, meaning, 15% lang po yung pagsak. Okay? Continue natin yung mga sagot dito. Okay, next. Ito naman, sa dito naman na tanong. Ang sagot po is, yes, dito. Yes, R is a function since property 1 and 2 of a function satisfied by R. True or false, multiple choice po rito. Kaya tayo na yung sagutan. Next, find the three consecutive add integer whose sum is 75. So, ang sagot po dyan is 23, 25, and 27 or 23 space dash space 25 dash kasi nilagay ko naman dyan kung paano nyo isagot. Okay? So, I hope na nakita nyo na yung sagot dito. At least, naintindihan nyo. So, ito, basihan nyo po ito kung saan kayo nagkamali. Okay? So, thank you and God bless us.